Isa pong magandang hapon po sa inyong lahat na mga narito po sa ating bansa, ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat naman ng ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta po kayo mga kaibigan? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Ayan, andito po kayo sa aking tinutukan na picture ng mga prutas. Yan po ang madalas na nilalagay natin sa ating kusina. Ano po? At hindi po tayo pupunta doon sa terrace kasi mahangin po doon. At ang hangin po ay may mga dalang mga virus kung minsan. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo na buksan po muna natin muli ang ating mga Biblia upang maipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ngayong araw po ay nasa pang 38 days na po tayo at salamat po sa ating Panginoon. Simulan na po natin mga kaibigan. Tayo po ay nasa Deuteronomy, ang hirap ng bigyasin pag Tagalog na po. Chapter 14. Ang title po nito, muling kaugalian ng pagdadalamhati sa patay. Ayan, may mga kaugalian pa pala sa patay. Sabi po dito sa chapter 14, kayo ay mga anak ni Yahweh. Huwag ninyong susugatan ang inyong sarili, ni aahitan ang inyong noo, dahil sa isang mahal sa buhay na namatay. Kayo ay lahi na katalaga sa Kanya, pinili mula sa mga bansa sa daigdig para maging Kanya, ang malinis at ang karumaldumal na mga hayop. Huwag kayong kakain anumang bagay na karumaldumal. Ito ang mga hayop na maaari inyong kanin. Baka, tupa, kambing, usa, gasela, kambing bundok, antelope at tupang bundok. Maaari rin ninyong kainin ang lahat ng hayop na biyak ang paa at ngumunguya pagkain. Ngunit huwag ninyong kakanin ang mga hayop na biyak ang kuko, ngunit di ngumunguya pagkain. Huwag din ninyong kakanin yaong ngumunguya, ngunit di biyak ang kuko, tulad ng kamilyo, kuniho, liebre at daman. Ang mga ito ay karumaldumal. Huwag din ninyong kakanin ang baboy ni sasalingin ang kanilang karne, pagkat biyak man ang paa, ngunit hindi naman ngumunguya pagkain. Sa lahat ng naninirahan sa tubig, ito ang makakain ninyo. Lahat ng may palikpik at kaliskis, huwag nga ninyong kakanin ang mga walang kaliskis at palikpik. Maaari ninyong kanin ang malilinis na ibon. Ito ang mga ibon na huwag ninyong kakanin: agila, buetre, agilang dagat, asor, halcon, at lahat ng uri ng milano, lahat ng uri ng uwak, ang abistros, kuwago, gabiola, at lahat ng uri ng lawin. Lahat ng uri ng kuwago, sisnes, polikano, buetre, sumurmuho, lahat ng uri ng tagak, abudilya, at kabag-kabag. Yan po ang mga ibon hindi pwedeng kainin. Huwag din ninyong kakanin ang lahat ng kulisap na may pakpak. Maaari ninyong kunin ang lahat ng ibon liban sa mga nabanggit. Huwag ninyong kakanin ang anumang hayop na namatay ng kusa, pagkat kayo'y nakatalaga kay Yahweh ninyong Diyos. Maaari ninyong ibigay o ipagbili sa mga nakikipamayan sa inyo, pagkat hindi ito bawal sa kanila. Huwag ninyong iluluto ang bisirong kambing na hindi pa awat. Ang tuntunin tungkol sa ikapo, kukunan ninyo ng ikapo ang inyong ani taon-taon. Ang ikapo ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga hayop ay doon ninyo kakanin sa lugar na pipiliin ni Yahweh, upang matuto kayong matakot sa Kanya. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya at magiging mahirap dalhin doon ang ikapo ng inyong ani,
Ipagbili ninyo iyon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinili niya. Pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak o inuming nais ninyo. At sa ninyong pagsalusaluhang mag-anak sa harapan ni Yahweh, ngunit huwag ninyong kalilimutang bigyan ang mga Levita sa inyong lugar, yamang sila'y walang kaparte sa lupaing minana ninyo. Tipunin ninyo ang ikapo ng inyong ani tuwing ika-3 taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita, yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga taga-ibang bayang kasama ninyo, ang mga ulila at ang mga balo, sa gayon pagpapalain kayo ni Yahweh. Chapter 15, ang taon ng pagpapatawad. Ang bawat ika-7 taon ay gagawin ninyong taon ng pagpapatawad sa mga may utang sa inyo. Ganito ang inyong gagawin. Huwag na ninyong sisingilin ang kababayan ninyong may utang sa inyo, pagkat ito'y taon ng pagpapatawad na itinakda ni Yahweh. Ang mga dayuhan lamang ang sisingilin ninyo, huwag ang inyong mga kababayan. Ang totoo, walang maghihirap sa inyo sa lupaing ibinigay niya sa inyo, pagkat pagpapalain niya kayo. Kung didinggin ninyo ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na sinabi ko sa inyo ngayon, nangako siyang kayo pagpapalain, kaya hindi kayo mangungutang kanino man. Bagkus ay magpapautang kayo sa maraming bansa. Hindi kayo masasakop ng sinuman, bagkus isasakupin ninyo ang maraming bayan. Pagdating ninyo sa lupaing binigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkakaitan ng tulong ang mga kapatid ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanilang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan, ngunit huwag ninyong tatanggihan ang inyong kapatid tuwing nalalapit ang ika-7 taon. Ang taon ng pagpapatawad, kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumaing sila sa akin, ito'y ibibilang na kasalanan ninyo. Pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban. Sa gayon, pagpapalain niya kayo. Kailanman hindi kayo mawawala ng mga kapatid na mga ilangan, kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Ang mga tuntunin tungkol sa mga alipin. Kapag nakabili kayo ng kapwa ninyo Hebreo bilang alipin, maging babae o lalaki, 6 na taon siyang maglilingkod sa inyo. Pagdating ng ika-7 taon, palalayain na ninyo siya, ngunit huwag ninyo siyang paalisin nang walang dala. Sa halip, bibigyan ninyo siya ng lupa, trigo, inumin at langis. Mula sa mga ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh, alalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto, at mula rooy pinalaya kayo ni Yahweh, kaya iniuutos ko ito ngayon sa inyo. Ngunit kung magustuhan na niyang manatili dahil sa pagmamahal niya sa inyo at sa inyong kasambahayan, dalhin ninyo siya sa may pintuan at butasan ang kanyang tenga, sa gayon siya'y magiging alipin ninyo habang buhay. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga aliping babae. Hindi kayo dapat manghihinayang sa ibibigay ninyo sa kanya. Kung aalis siya, pagkat ang ibibigay ninyo katumbas lamang ng upa sa isang manggagawang nagtrabaho ng 3 taon, kayo ay pagpapalain ni Yahweh. Ang pagbubukod sa mga panganay, lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop ay ibubukod ninyo para kay Yahweh. Huwag ninyo ipagtrabaho at kugupitan. Ito ay kakanin ninyo sa harapan ni Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Ngunit kung may kapansanan ang panganay na hayop, bulag o pilay, huwag ninyo itong ihahandog kay Yahweh. Ito ay maaring kanin sa bahay tulad ng pagkain ng usa. Pati ang itinuturing na marumi ay maaring kumain nito. Huwag lamang ninyong kakanin ang dugo, sa halip ay bayaang tumulo sa lupa. Chapter 16, ang 3 kapistahan. Mga kaibigan, ang lahat po ng ating binabasa ay inuulit po ni Moises sa mga Israelita, dahil ang angkan po ng mga Israelita ay kasindami na ng mga bituin, kaya yung mga huling henerasyon ay hindi na po nila alam
ang mga nangyari habang naglalakbay ng 40 days ang kanilang mga ninuno, mga magulang. Kaya si Moises ay muling pinaalala sa mga Israelita ang mga bagay na ito upang sa ganon, marinig din ito ng mga huling henerasyon at magpapaalala din sa mga naglakbay ng 40 years na hindi nila kailangang limutin ang mga kautusan ni Yahweh. At magpapatuloy po tayo dito sa Deuteronomio chapter 16, ang 3 kapistahan. Ipagdiwang ninyo ang buwan ng Abib at ganapin ang inyong Pasko para kay Yahweh, pagkat buwan ng Abib nang ialis niya kayo sa Ehipto. Mag-aalay kayo ng handog na pangpasko sa lugar na pipiliin niya sa pagkain ninyo ng handog na ito. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may libadura sa loob ng 7 araw. Ang kakanin ninyo ay tinapay na walang libadura, ang tinapay na ng pagtitiis. Gagawin ninyo ito bilang pag-aalala sa madalian ninyong pag-alis sa Ehipto noon. Sa loob ng 7 araw na yaon, huwag magkakaroon ng libadura sa nasasakupan ng inyong lupain. Huwag din ninyong pababayaang umagahin ang kahit kapiraso ng inihandog ninyo sa gabi. Ang paghahandog ay huwag ninyong gagawin sa loob ng inyong bayan, kundi sa lugar lamang na pipiliin ni Yahweh. Ito ihahain ninyo paglubog ng araw. Sa araw ng pag-alis ninyo sa Ehipto, doon ninyo ito iluluto at kakanin sa lugar na pipiliin niya. Kinaumagahan, babalik na kayo sa inyong tulda. 6 na araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may libadura. Sa ika-7 araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Sino may huwag magtrabaho sa araw na yaon. Pagkalipas ng 7 linggo mula sa unang araw ng panggapas, ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga linggo sa araw na yaon. Dalhin ninyo kay Yahweh ang inyong kusang handog mula sa inyong ani. Ayon sa biyaya niya sa inyo, kasama ninyo sa pagdiriwang ang inyong sambahayan, mga alipin, ang mga libitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga babaeng balo. Ito'y gaganapin ninyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Huwag ninyong kalilimutan kayo'y naging alipin din sa Ehipto at sundin ninyong mabuti ang kanyang mga tuntunin. 7 araw ng pagdiriwang ninyo ang pista ng mga kubol, matapos iligpit sa bangan ang inyong inani at mailagay sa sa imbakan ang katas ng ubas. Isama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, ang mga levita, taga-ibang bayan, mga ulila at mga babaeng balo. 7 araw kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para kayo'y makapagdiwang na lahat. Ang inyong kalalakihan ay 3 beses isang taon na harap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang libadura, pista ng mga linggo at pista ng mga kubol, magdadala sila ng handog tuwing haharap. Ayon sa kanilang makakaya, ayon sa biyayang tinanggap ninyo sa Kanya. Lagi pong binabanggit ng Panginoon na isama ang mga balo kasi mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, sinabi po ni Yahweh na ang mga balo ay mahal na mahal niya. Kaya ang mga balo ay hindi po kailangan mag-alala. Kailangan lang pong sumunod kay Yahweh upang ang pagpapala ng Diyos ay kanilang matanggap. Tuloy na po natin sa verse 18. Tayo po ay nasa chapter 16 pa din. Ang pagsasakatuparan ng katarungan. Humirang kayo ng mga hukom at ng iba pang pamunuan para sa inyong bayan ayon sa kanya-kanyang angkan. Sila ang mamamahala sa inyo at magagawad ng katarungan. Huwag ninyong pipilitin ang katarungan at ay pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao sa tatanggap ng suhol, pagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Ang katarungan lamang ang inyong pairalin at kayo'y mabubuhay ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong magtatayo ng haligi bilang asyera
sa tabi ng altar na gagawin ninyo para kay Yahweh, at huwag kayong gagawa ng rebulto pagkat siyaon ay kasuklam-suklam sa kanya. Chapter 17. Huwag kayong maghahandog ng baka o tupang may kapintasan o kapansanan pagkat iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Sino man sa inyo ang gumawa ng di marapat sa kalooban ni Yahweh o sumira sa kanyang tipan, maglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyusan sa araw, sa buwan o sa mga bituin, ay sisiyasatin ninyong mabuti ang sandaling may magsabi sa inyo o kahit mabalitaan lamang ninyo. Sino mang magpatutuhan ng gumawa ng alinman sa mga ito ay dadalhin sa pintuang bayan at babatuhin hanggang mamatay. Ang hatol na kamatayan ay gagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala, saka ang bayan na alisin nyo sa inyong kapulungan ang mga kasamaang tulad nito. Kung sa puok ninyo ay may mabigat na usapin at hindi ninyo kayang lutasin, tulad ng patayan, pang-aapi o pananakit, dalhin ninyo sa lugar na pinili ni Yahweh. Iharap ninyo ito sa mga Levita at hukom na nanunungkulan sa panahong yaon, at sila ang hahatol. Tanggapin ninyo ang anumang ihatol nila sa inyo at sunding lahat. Kung ano ang sabihin nila, siya ninyong gawin. Huwag kayong lalabag sa anumang itatagubili nila sa inyo. Papatayin ang sinumang hindi susunod sa turo ng saserdote o sa hatol ng hukom. Huwag ninyong pahintulutan ang gayong kasamaan sa inyong kapulungan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot na silang gumawa ng gayon. Ang paglalagay ng hari. Nasa chapter 14 pa po tayo nasa verse 14 po tayo ng chapter 17, mga kaibigan. Kapag kayo naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, maaaring magustuhan ninyong magkaroon ng hari tulad ng mga bansa na sa paligid ninyo. Maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay yaon lamang kalahi ninyo at pinili ni Yahweh. Ang ilalagay ninyong hari ay hindi maaring magkaroon ng maraming kabayo, hindi rin maaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo, pagkat ipinagbabawal niya ang magbalik pa roon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh, ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng panunungkulan. Kapag siya nakaluklok na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga saserdote. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh. Sa gayon, hindi siya magmamalaki sa kanyang mga kababayan at hindi lilihis sa mga tuntunin ito kung magkagayon siya at ang kanyang mga anak ay mamamahala ng matagal sa Israel. Ayan mga kaibigan, ang akin pong naunawaan dito, kailangan po ang isang pinuno ay hindi mayaman at hindi rin marami ang mga ari-arian, dahil yun po ay magiging dahilan sa paglayo ng tao o pagsuway ng tao kay Yahweh. At sa atin namang kapanahunan ngayon, basta po maging miyembro ng tawag dito, tao ng gobyerno. Kapag nakapagtrabaho sa gobyerno mula po sa mababang kapulungan ng barangay hanggang po sa mataas na pwesto, ay nagbabago po ang buhay. Halos lahat po sila ay yumayaman. Ano po? Ngunit ang tagubilin pala ni Moises sa mga Israelita na sinabi ni Yahweh sa kanya ay taliwas pala sa mga nangyayari ngayon. Ayan, tayo po ay nasa chapter 18 na, ang kaparte ng mga saserdote. Ang mga saserdote at ang lipi ni Levi ay walang kaparte na lupain ng Israel. Ang maiuwi sa kanila ay ang mga handog kay Yahweh. Wala nga silang kaparte sa lupain, ang mauwi sa kanila ay ang lahat ng nauukol kay Yahweh tulad ng pangako niya. Ang mga ito ang maiuwi sa mga saserdote mula sa handog kay Yahweh, maging baka o tupa, ang mga paypay, ang mga pisngi, at ang labot, ang unang ani ng mga pananim,
unang tulo ng alak at langis, at ang unang pinagupitan ng inyong mga tupa sa mga saserdote, mapupunta ito pagkat sila ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya habang panahon. Sakaling may libita mula sa alinmang bayan ng lupain na kusang magpunta sa dakong pinili ni Yahweh, maaari siyang maglingkod doon na kasama ng kapwa niya Levita. Siya ay bibigyan doon ng kanyang kaparting kasindami ng ibibigay sa mga Levita na dating naglilingkod doon. Bukod sa kaparte niya mula sa mana ng kanyang ama, babala laban sa pagsunod sa kaugalian ng mga pagano. Kapag kayo naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong makikiisa sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag maging manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay. Sino mang gumawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Kailangang magpakatapat kayo sa kanya, huwag nga ninyong tutularan ang gawain ng mga taga roon. Uulitin ko mga kaibigan ha. Huwag maging manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay. Sino mang gumawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Ang kailangang magpakatapat kayo sa kanya, huwag nga ninyong tularan ang gawain ng mga iyon. Ayan, mga bad influence po pala ang mga taong iyon. At sa kapanahonan po natin mga kaibigan ay nangyayari pa rin po yan. Marami pa pong mananawas, maraming mga mangkukulam at marami pong mga nakikipag-usap sa mga patay. Ano po? Nakakatakot. Verse 15 ng chapter 18. Yan. Ang Diyos ay magpapadala ng mga propeta mula sa inyo. Pipili si Yahweh ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katutugunan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo, sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin, ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mga ngangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan, upang matiyak ninyo kung ang sinasabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi. Ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, yaon ay hindi mula kay Yahweh. Sarili niyang katha iyon. Huwag ninyo siyang papansinin. Chapter 19. Ang mga taguang lungsod. Kapag nalipol na ni Yahweh ang mga taga roon sa lupaing ibinigay niya sa inyo at kayo na ang nakatira roon, magbukod na kayo ng 3 lungsod. Igagawa ninyo iyon ng mga daan. Hatiin ninyo sa 3 ang buong lupaing ibibigay niya sa inyo. Sa bawat bahagi ay maglagay kayo ng taguang lungsod na siyang tatakbuhan ng sinumang makamatay upang hindi sinasadya. Ito ang tuntunin ukol sa sinumang makamatay ng di bunga ng away. Sa hindi sinasadya, halimbawa, nagputol ng kahoy sa gubat, tumapon ang ulo ng kanyang padakol at tinamaan ang kasama niya. Kung namatay ang tinamaan, ang nakamatay ay maaring magtago sa isa sa mga lungsod na ito. Kung hindi, siya makapagtatago agad. Baka siya ay mapatay ng kamag-anak na namatay dahil sa bugso ng damdamin. Ang nakamatay sa ganitong paraan ay di dapat patayin pagkat di naman bunga ng
alitan at hindi rin sinasadya ang pagpatay. Iyan ang dahilan. Kaya ko kayo pinagbubukod ng 3 lungsod. Kapag malaki na ang nasasakop ninyong lupain sa dakong ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno, maaari pa kayo magbukod ng 3 lungsod kung susundin ninyong mabuti ang kanyang kautusan. At iibigin siya ng tapat. Sa gayon, maiwasan ang pagbubo ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Ang kamatayan ng walang sala ay pananagutan ninyo kay Yahweh. Kung ang pagpatay ay binabalak o bunga ng alitan at ang nakamatay ay magtayo sa isa sa mga lungsod na ito, siya ay padarakip ng mga matatanda ng kanyang bayan at ibibigay sa pinakamalapit na kamag-anak ng napatay upang patayin din. Huwag ninyo siyang kaawaan. Kailangang alisin sa Israel ang mamamatay taong tulad nito. Sa gayon, mapapanuto kayo. Huwag ninyong babaguhin ang mga hangganang matagal nang nakatayo sa lupang ipasasakop sa inyo ni Yahweh. Mga tuntunin tungkol sa pagsaksi. Huwag ninyong pahalagahan ang patutuo ng isang saksi laban sa isang tao. Ang patutuo lamang ng 2 o 3 saksi ang inyong pahalagahan. Kapag ang isang tao ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa dahil lamang sa masamang hangad, silang dalawa ay pupunta sa lugar na pinili ni Yahweh at iharap sa mga saserdote at sa mga hukom na nanunungkulan. Sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom at kapag napatunayang kabulaanan ang bintang, ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbintangan ay sa kanya igagawad. Ang ganyang kasamahan ay alisin ninyo sa inyong kapulungan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng gayon. Huwag kayong maaawa kung ano ang inutang, yaon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay at paa sa paa. Ang lupit po mga kaibigan ng batas ni Yahweh sa panahon ng mga naunang Israelita. Chapter 20. Mga tuntunin tungkol sa pagkikidigma. Kung kayo nakikipagdigma, huwag kayong matatakot kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo at mas marami ang kanilang kabayo at karwahe. Pagkat kasama ninyo si Yahweh ang Diyos na nag-alis sa inyo sa Ehipto, kapag nasa larangan na kayo, ang saserdote itatayo sa unahan at sasabihin niya ang ganito: Makinig ka, Israel, sa araw na ito ay makikipagdigma ka. Lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot pagkat kasama mo si Yahweh sa pagkikibaka. Ikaw ay magtatagumpay. Ganito naman ang sasabihin ng mga punong kawal. Sino man ang may bagong bahay at hindi pa nakalilipat doon ay maari nang umuwi. Baka siya ay mamatay sa labanan at iba pa ang tumira sa buhay niya. Sino man ang may bagong ubasan at hindi pa nakatitikim ng bunga niyon ay maari nang umuwi. Baka mapatay siya sa labanan at iba ang makinabang sa kanyang ubasan. Sino man sa inyo ang nakikipagkasundong pakasal ngunit hindi pa nagsasama ay maaari nang umuwi. Baka mapatay siya sa digmaang ito at ang mapapangasawa niya ay mapunta sa iba. Sino man sa inyo ang natatakot o pinanghihinaan ng loob ay maaari nang umuwi at baka magaya pa ang iba. Matapos itong sabihin ng mga punong kawal, itatalaga ang mga mangunguna sa hukbo. Bago ninyo salakayan ang isang lungsod, alukin muna ninyo sila ng pagkikipagkasundo. Kapag sila'y pumayag, magiging alipin ninyo sila. Kung ayaw nilang makipagkasundo at sa halip ay lumaban, sakupin ninyo sila. Kapag sila'y nalupig na ninyo sa tulong ni Yahweh, patayin ninyo ang lahat ng lalaki roon. Bihagin ninyo ang mga babae at ang mga bata, at samsamin ang mga hayop at lahat na maaari ninyong makuha. Yaon ay para sa inyo, maaari ninyong kunin pagkat ipinagkakaloob sa inyo ni Yahweh. Ganyan ang gagawin ninyo sa mga lungsod na malayo sa inyo. Ngunit huwag ninyong gagawin ito sa mga lungsod sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh.
Huwag kayong magtitira ng anumang may buhay. Lipulin ninyo ang mga Hiteo, Amoreo, Kananeo, Reseo, Hebeo at Hibusyo tulad ng utos sa inyo ni Yahweh. Kailangan gawin ninyo ito para hindi nila kayo maakit sa kasuklam-suklam nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa gayoy makaiiwas kayo sa paggawa ng isang bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Kapag nagtagal ang pagkubkob ninyo sa isang lungsod, huwag ninyong papatayin ang mga punong kahoy doon, ngunit maaari ninyong kunin o kanin ang mga bunga. Ang mga punong kahoy ay hindi dapat lipuling kasama ng mga tao. Ang mga puno na hindi makakain ang bunga ang siya ninyong puputulin kung kailangan ninyo sa pagkubkob. Ayan po. Purihin po ang ating Panginoon. Talaga pong inisa-isa po ni Moises yung lahat ng mga tagubilin ni Yahweh sa kanya na kailangang sabihin sa mga Israelita dahil si Moises po ay malapit nang mamatay. Pagkatapos niya po itong sabihin lahat kay Yahweh ay sa mga Israelita ay yun na yung panahon na siya po ay mawawala na. Kaya tahimik at maayos, maingat na kanyang isiniwalat sa mga Israelita at ang mga Israelita naman ay nakinig. Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa hapong nito dahil nakabasa naman po tayo ng ating gustong-gustong basahin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tayo po ay mula sa chapter 14, 15, 16, 17, 18, 19 at 20. Ayan po, hanggang chapter 20 po tayo ngayong araw. At medyo malayo-layo pa po sa katotohanan ng ating gagawin. Maraming salamat po sa inyong lahat at wala po akong ibang dalangin kundi patuloy po tayong magsumikap sa paglapit sa Panginoon upang makilala pa natin ang ating Diyos, upang magamit natin sa ating mga buhay sa pang-araw-araw ang salita ng Diyos at mailayo tayo ng Panginoon sa masasama at hindi rin tayo makagawa ng masama dahil tayo po ay may nalalaman na mga salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin upang tayo po ay hindi magkasala, hindi po magkamali at hindi po maging lapastangan o suwail sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, ako po ay nananalig at naniniwala na hindi po mawawala ng saysay ang aking ginagawa dito sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories. Dahil ito po ang inilagay ng Diyos sa puso ko, na dito ko po basahin ang muling pagbasa ko ng salita ng Diyos. Dahil sayang at tiyak ko po na may makikinig at magsiseryoso sa bagay na ito dahil ito po ang niloob ng Diyos na marinig po ninyo ang salita ng Diyos. Kaya kahit man po 2 views lang yan o wala mang views sa ngayon, darating at darating po ang tamang oras ng Panginoon para may makakita, may maghahanap ng salita ng Diyos. May mauuhaw sa salita ng Diyos na mga kapwa-tao natin upang sa ganon ang bawat isa po sa atin na makakakilala sa Panginoon at magsuko ng buhay sa Diyos ay maranasan po natin at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, sa lahat po ng aking mga followers, subscribers, viewers, listeners, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bago po nating subscribers, maraming salamat po sa Diyos sa inyong mga buhay. At sa lahat po ng sumusuporta patuloy dito sa aking channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ingatan po tayo, ganun din ang ating mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.